So alam ko na hindi normal ang gabi na iyon. Sa likod ng mga nakasarang mata, nararamdaman ko ang pagyugyog ng mundo sa ilalim ng aking higaan. Nang magising ako, alam kong hindi ako nag-iisa. Lira! Sigaw ng pinsan kong si Mayumi, sabay bukas ng pinto ng aking kwarto. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot at pagkagulat. Nanaginip ka rin ba ng mga bituin? Tanong niya, halos paungol na. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may puwersa na humihila sa akin mula sa loob. Oo, Mayumi? Pareho tayo ng panaginip? Sagot ko habang nagkakatinginan kami nang may kaba sa aming mga puso. Ang bituin sa panaginip ay hindi pangkaraniwan. Parang may sariling buhay, kumikislap na tila may sinasabi sa amin. Nagpasya kaming lumabas ng bahay kahit na madilim pa. Ang mga kalsada ay tahimik, ang hangin malamig, at parang nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Mayumi, sa tingin mo ba may ibig sabihin ang mga panaginip natin? Tanong ko habang naglalakad kami sa mahamog na kalsada. Hindi siya sumagot ngunit ang mga mata niya ay naglalagablab sa masidhing pagnanasa. Na malaman ang kasagutan. Pagdating namin sa isang lumang bakuran na madalas namin puntahan noong mga bata pa kami, doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang bulalakaw. Bumagsak ito mula sa kalangitan. Nag-iwan ng liwanag na pumuno sa paligid, parang isang hiyas na kumikinang sa gitna ng kadiliman. Mayumi, tingnan mo yon. Ang tinig ko ay puno ng pagkagulat at pagkamangha. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Lumapit kami sa bulalakaw, bumalot ang kakaibang init sa aming katawan. Parang may tinig na nagmumula rito, na hindi sa pandinig kundi sa kaluluwa. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ni Mayumi na halatang naguguluhan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang bulalakaw ay tila may mensahe, isang lihim na naghihintay na matuklasan. Pero paano namin ito mauunawaan? Habang nakatitig kami sa bulalakaw, biglang nagbago ang paligid. Ang mundo ay tila naging ibang dimensyon, puno ng mga bituin na naglalaro sa kalawakan. Lira, ang mga bituin. Sigaw ni Mayumi, ang tinig niya puno ng takot at pagkamangha. Parang kami ay nasa isang panaginip na muli, ngunit sa pagkakataong ito, kami ay gising. Sa gitna ng aming pagkamangha, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng lilim ng puno. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng marami ng misteryo ng kalawakan. Mga anak, kayo ay tinawag ng bulalakaw, sambasi, sabi niya. Ang tinig niya ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Sino siya? Paano niya nalaman ang tungkol sa bulalakaw? At bakit kami ang tinawag nito? Sa mga tanong na bumabalot sa aming isipan, hindi ko maiwasang maramdaman ang pag-usig ng takot. Ngunit hindi kami pwedeng umatras. Ang bulalakaw ay tila nag-uudyok na kami ay sumulong, na kami ay magpatuloy sa paglalakbay na puno ng misteryo. Ang matandang babae ay tumingin sa aming mga mata. Parang may sinasabi na hindi niya binibigkas. Ang inyong tadhana ay magsisimula mula sa bulalakaw na ito. Dalhin ninyo ang inyong tapang, sapagkat ang landas na tatahakin ninyo ay puno ng panganib, ngunit ito ang magpapalaya sa inyong mga puso. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Ang takot ay napalitan ng determinasyon kahit na hindi ko palubos na uunawaan ang aming tadhana. Ano ang kahulugan ng mga panaginip at bulalakaw? At ano ang lihim na naghihintay sa amin sa paglalakbay na ito? Sa paglingon ko kay Mayumi, kita ko ang parehong determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng takot, kami ay handa. Kami ay magpinsang tinawag ng bulalakaw sa gabi. At kami ay hindi magpapatalo. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, naririnig ko ang mahina, ngunit malinaw na bulong ng hangin na tila may mensahe. Ako si Amara,
at kasama ko ang aking pinsang si Lira. Pareho kaming nagising mula sa isang kakaibang panaginip. Isang bituin na bumagsak mula sa kalangitan. Nag-iwan ng liwanag at init na hindi maipaliwanag. Sabay kaming nagising, parehong nakatingin sa kisame, na tila may inaasahan. Sinubukan kong ipikit muli ang aking mga mata, ngunit ang imahe ng bituin ay nananatili sa likod ng aking talukap. Hindi ko matanggal ang pakiramdam na may kailangan akong gawin. May tawag na dapat sagutin. Napatingin ako kay Lira. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-aalala at pagkasabik. Naramdaman mo rin ba? Tanong niya. Nangangapa sa hindi maipaliwanag na koneksyon sa aming napanaginipan. Tumango ako, hindi sigurado kung paano sisimulan ang usapan. Pareho kaming nababalot ng misteryo ng panaginip, ng bituin na tila buhay na naglalakbay mula sa kalawakan patungo sa amin. Hindi namin alam kung paano, ngunit alam naming kailangan naming hanapin ang bituing iyon. Isang pakiramdam na mas malakas kaysa sa lohika, mas matindi kaysa sa takot. Kaya't sa gabing iyon, sa ilalim ng kumikislap na mga tala, nagdesisyon kaming sundan ang tawag. Nagpaalam kami sa aming pamilya, sinabing maglalakad lamang kami sa tabi ng ilog para makalanghap ng sariwang hangin. Walang sino man ang nagduda. Ang gabi ay palaging tahimik sa aming bayan. Ngunit sa loob, ako'y kinakabahan. Paano kung ang panaginip ay babala sa halip na tawag? Habang naglalakad kami sa madilim na landas, naramdaman ko ang malamig na hangin na kumakapit sa akin. Tila mga kamay na binabalot ang aking pagkatao. Si Lira ay nasa tabi ko, tahimik, ngunit sigurado sa kanyang mga hakbang. Ang ilog ay nagsimulang magpakita sa aming paningin. Ang tubig nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Paano kung may dahilan kung bakit pareho nating napanaginipan ang bituin? Tanong ko, sinubukang gawing boses ang aking mga pag-aalinlangan. May dahilan? Sagot ni Lira, ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Alam ko lang na kailangan natin siyang hanapin. Habang lumalalim kami sa pampang ng ilog, isang kakaibang liwanag ang biglang nagpakita sa kalangitan. Hindi ito ang buwan ni ang alinmang bituin na pamilyar sa amin. Isang bulalakaw na may buntot ng apoy. Kumikislap sa itim na kalangitan. Tumigil kami. Namangha sa ganda at misteryo ng tanawin. Ang bulalakaw ay tila bumababa, papalapit sa aming kinaroroonan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang bituin sa aming panaginip ay higit pa sa simpleng imahinasyon. Ito ay isang tawag, isang misyon na hindi namin maiiwasan. At sa kabila ng takot, nandoon ang kagalakan, isang pag-unawa na kami ay bahagi ng mas malaking kwento, mas malawak na kapalaran. Amara, tingnan mo, bulong ni Lira. Itinuro ang isang bagay sa pampang ng ilog. Isang maliit na bato, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bulalakaw. Lumapit kami. Ang aming mga hakbang ay mabigat sa anticipation. Ang bato ay tila ordinaryo, ngunit sa ilalim ng liwanag, ipinakita nito ang iba't ibang kulay, parang bahaghari. Habang dinadampi ko ang aking kamay sa bato, naramdaman ko ang init na nagmumula dito. Isang init na pumapaso sa aking balat, ngunit hindi nasasaktan. Sa halip, ito ay nagbibigay ng lakas, nag-iiwan ng pakiramdam na kami ay nakikinig sa isang lihim ng kalawakan. Nararamdaman mo ba ito? Tanong ko kay Lira. Ang aking boses ay nanginginig. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Parang may buhay siya, sagot niya, na parang nararamdaman din ng parehong enerhiya. Bigla, isang malakas na tunog ang narinig namin. Isang pagputok na tila nagmula sa kalangitan. Napatingin kami sa itaas. Ang bulalakaw ay sumabog sa maliit na piraso ng liwanag na nag-iiwan ng mga bakas ng apoy na bumabagsak sa lupa. Ngunit sa halip na takot,
Naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang mga piraso ng bulalakaw ay bumagsak sa paligid namin, nagiiwan ng mga marka sa lupa na parang mga bituin na naglalakbay sa gabi. Habang kami nakatayo roon, napagtanto namin ang aming bahagi sa alamat. Kami ang tagapagligtas ng bituin, mga tagabantay ng lihim ng kalawakan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang dapat naming gawin sa kaalaman na ito? Sa likod ng aming isipan, nararamdaman namin ang pag-ikot ng kapalaran, isang tawag na hindi patapos. At habang ang mga piraso ng bulalakaw ay patuloy na kumikislap sa paligid namin, alam namin na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa isang malakas na pagbulong mula sa labas ng aking bintana. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng isang mensahe, isang tawag na hindi ko mawari, ngunit ramdam ko ang bigat sa aking puso. Agad kong tiningnan ang aking pinsang si Lila na natutulog sa tabi ko, ngunit siya rin ay nagising. Pareho kaming nagkatinginan, alam naming hindi ito karaniwang pangyayari. Ang parehong bituin na nasa aming panaginip ay tila bumaba sa lupa. Nag-aanyaya sa amin na sundan ito. Lina, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng takot at pananabik. Tumango ako. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Pareho kaming bumangon, walang imik, at nagtakip ng mga balabal sa aming mga katawan bago lumabas ng bahay. Ang madilim na gabi ay palatandaan ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga bituin sa kalangitan ay mas maliwanag kaysa sa dati. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang bulalakaw na tila nakatuon sa amin. Habang kami naglalakad patungo sa liwanag na nagmumula sa bulalakaw, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang mga puno sa paligid ay tila humihinga. Ang lupa ay nag-vibrate sa bawat hakbang. Parang ang buong mundo ay nasa ilalim ng mahikan ng gabing ito. Ito na ba ang tawag ng bulalakaw? Tanong ko kay Lila habang unti-unti kaming lumalapit sa pook kung saan bumagsak ang liwanag. Oo, Lina, pakiramdam ko ay may kailangan tayong matuklasan dito. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nang marating namin ang pook, tumambad sa amin ang isang eksena na hindi ko inasahan. Sa gitna ng liwanag ay isang bilog na altar, gawa sa mga lumang bato na tila may sining ng mga sinaunang simbolo. Ang bulalakaw ay nagliyab sa gitna nito, at sa paligid ay mga anino na gumagalaw na tila nagbabantay. Hindi ko maipaliwanag ngunit nararamdaman kong ang pook na ito ay sagrado, na ito ang sentro ng kung anuman ang tawag na narinig namin. Lina, tingnan mo ito, bulong ni Lila habang lumapit siya sa altar. Sa ibabaw ng bato ay may ukit na mga bituin na kamukha ng mga nasa aming panaginip. Ang bawat isa ay may pangalan, mga pangalan na tila pamilyar sa aming pandinig. Nang hawakan ni Lila ang isa sa mga ito, bigla kaming lumabas mula sa aming mundo at kami nasa isang lugar na puno ng liwanag. Ang mga bituin ay nagiging mga nilalang na may anyo. Bawat isa ay nagsasalita sa amin ng kanilang kwento. Ikaw ang mga pinili, sabi ng isang nilalang na may anyo ng isang bituin. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kapangyarihan. Kayo ay may tungkuling alamin at ituwid ang landas na nawala sa inyong angkan. Naguluhan ako, ngunit naramdaman ko ang katotohanan sa kanyang sinasabi. Ang mga bituin ay tila mga gabay, mga tagapagturo na maghahatid sa amin sa isang misyon na hindi pa namin lubusang nauunawaan. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento, mga kwentong puno ng misteryo at hiwaga na aming dapat tuklasin. Hindi ko alam kung paano natin ito magagawa, Lila. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nararamdaman ko na ito ang tamang gawin. Tumingin siya sa akin
At sa kanyang mga mata ay makikita ang lakas ng loob na hindi ko pa kailanman nakita. Kaya natin ito, Lina, ang mga bituin ang magtuturo sa atin ng daan. Habang unti-unti kaming bumalik sa aming mundo, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na nag-uugnay sa amin sa mga nilalang ng kalangitan. Ang altar ay hindi na lamang isang pook, kundi isang pintuan sa mas malawak na universo. Nang kami bumalik sa pook ng altar, naramdaman namin ang biglang pag-iiba ng hangin. Ang mga anino na kanina'y gumagalaw ay naging mga anyo ng mga taong aming kilala. Sila ay mga ninuno, nagmamasid at nagbabantay sa amin. Lina, Lila, bulong ng isa sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang inyong landas ay puno ng pagsubok, ngunit kayo ay may kakayahan. Ang inyong panaginip ay simula lamang ng paglalakbay. At sa likod ng mga anino, sa likod ng altar, ay may bagong liwanag na nagbukas. Isang pintuan na nag-aanyaya sa amin na pumasok, puno ng misteryo at pag-asa. Ngunit bago kami makapasok, isang malakas na hangin ang nagmula sa likuran, at ang bulalakaw ay biglang naglaho. Ang altar ay naging malamig na bato, walang buhay, at ang mangingkong mga anino ay nawala na parang bula. Kami nagkatinginan ni Lila. Alam naming mayroong nagbago, mayroong hindi inaasahan. Sa likod ng altar, sa dulo ng liwanag, ay isang anino na hindi namin inaasahan na makikita. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit puno ng lihim. Siya ay isang tao mula sa aming nakaraan. Isang tao na tila may dalang mga sagot sa mga tanong na hindi pa namin alam. Siya ay ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa aming puso ay may bagong tawag, isang tawag na hindi namin maipaliwanag, ngunit alam naming kailangan naming sundan. Ang bulalakaw ay nagbigay ng simula at ang aming landas ay puno ng hiwaga, pagsubok at pag-asa. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa likod ng liwanag? Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ako si Althea, ang nakatatandang pinsan ni Lyra. Sa loob ng maraming taon, kami magkasama sa lahat ng bagay. Mula sa mga simpleng laro noong bata pa kami, hanggang sa mga seryosong usapan tungkol sa buhay. Hindi ko inasahan na ang aming pinakamalalim na koneksyon ay mangyayari sa isang panaginip. Nagsimula ang lahat noong gabi ng tag-init, kung kailan ang langit ay puno ng mga bituin. Sa unang pagkakataon, sabay kaming nanaginip ng parehong bituin, isang bulalakaw na may kakaibang ningning na tila tinatawag kami. Sa panaginip, kami nasa isang kagubatan na puno ng mga puno na ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng bulalakaw. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit pareho kaming nagising na may matinding pakiramdam na kailangan naming tuklasin ang misteryo. Althea, hindi ba't nakakapanindig balahibo ang nangyari kagabi? Tanong ni Lyra habang nagkakape kami sa umaga. Parang may sinasabi sa atin ang bituin. Oo, Lyra, sagot ko. May lihim na naghihintay na matuklasan. Dapat nating sundan ang tawag nito. Nagpasya kaming bumalik sa kagubatan kung saan madalas kaming maglakad-lakad noong bata pa kami. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang mensahe at ang mga puno ay parang may sariling wika. Habang lumalalim kami sa kagubatan, napansin namin ang isang di pangkaraniwang liwanag na nanggagaling mula sa isang maliit na parang. Ang liwanag ay kumikislap tulad ng sa aming panaginip. Hindi nagtagal, naramdaman namin ang kakaibang init na nagmumula sa lupa. Napansin ko ang kakaibang paggalaw ng mga dahon na parang may buhay na sumusunod sa ritmo ng liwanag. Lyra, tingnan mo! Bulalas ko, sabay turo sa isang bahagi ng parang na tila may nakatagong pinto. Sa totoo lang, ang pinto ay hindi isang bagay,
na nakikita ng mata. Parang iniimbitahan kami ng isang puwersa na lumapit. Hinawakan ko ang kamay ni Lyra at sabay kaming lumapit sa liwanag. Sa aming paglapit, naramdaman namin ang pagbigat ng aming mga hakbang. Ang bawat paggalaw ay tila may kahulugan na para bang ang aming mga kaluluwa ay naglalakbay sa isang bagong dimensyon. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang anyo. Isang matandang babae na may mga mata na kumikislap tulad ng mga bituin. Mga anak, ako'y tagapag-ingat ng lihim ng kosmos. Sabi ng matanda, ang bulalakaw na nagpakita sa inyo ay isang pahiwatig ng inyong tadhana. Napatitig kami ni Lyra sa kanya, hindi makapaniwala sa aming naririnig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra, puno ng pag-alinlangan. May koneksyon kayo sa mga bituin na hindi ninyo pa natutuklasan, sagot ng matanda. Ang bulalakaw ay magsisilbing gabay sa inyong paglalakbay, ngunit mag-ingat dahil hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng kabutihan. Biglang may naramdaman kaming malamig na hangin na dumaloy sa paligid. Ang liwanag ay nag-iba ng kulay mula sa maliwanag na puti patungo sa madilim na asul. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimula ring magbago, tila nagiging mga anino na nagtatago sa dilim. Lyra, ano ito? Tanong ko habang ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Althea, may kakaibang nangyayari. Sagot niya, parang may ibang puwersa na gustong makialam. Sa isang iglap, ang matandang babae ay nawala sa aming harapan at ang liwanag ay naglaho. Ang parang ay naging madilim at tahimik, ang tanging naririnig namin ay ang aming sariling paghinga. Naramdaman namin ang presensya ng isang bagay, isang anino na nagmamasid sa amin mula sa dilim. Althea, nararamdaman mo ba iyon? Bulong ni Lyra. Parang may nakatingin sa atin. Tumango ako, hindi makapagsalita, habang ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa amin. Ang aming koneksyon sa bulalakaw ay hindi pa tapos, ngunit ngayon ay may bagong banta na naghihintay sa dilim. Sino ang anino na sumusunod sa amin? At bakit tila gusto nitong pigilan ang aming paglalakbay sa liwanag? Sa kabila ng takot, alam namin ni Lyra na kailangan naming magpatuloy. Ang tawag ng bulalakaw ay mas malakas kaysa sa anumang banta. Ngunit sa aming paglisan sa parang, hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa susunod na gabi. Sa likod ng bawat bituin ay isang lihim at kami handang tuklasin kahit ano pa ang mangyari. Sa bawat hakbang namin pabalik sa aming tahanan, ang katanungan ay bumabalot sa aming isipan. Ano ang tunay na kahulugan ng aming koneksyon sa kosmos? At paano namin haharapin ang aninong sumusunod sa amin? Ang sagot ay nasa bituin, ngunit maaaring may kapalit na hindi namin inaasahan. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang daan ay puno ng misteryo at panganib. Ako si Lyra, at sa gabi ng aming paglalakbay sa mundo ng mga panaginip, muling nagising ang kakaibang damdamin na tila kami inaakay, patungo sa liwanag na hindi namin mawari. Kami ni Mira, ang aking pinsan, ay sabay na dinalaw ng parehong bituin sa aming mga panaginip. Isang bituin na umuugong at kumikislap sa kalaliman ng aming diwa. Nasa gitna kami ng masalimuot na gubat. Ang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa kalangitan. Parang ang bawat bituin ay may sariling kwento, ngunit isa lamang ang nagtutulak sa amin upang hanapin ang tunay nitong kahulugan. Sa aming pagtahak, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin, ngunit ang init ng presensya ni Mira sa tabi ko'y nagbibigay lakas. Bakit ganun na lang ang tawag ng bituin sa atin, Lyra? Tanong ni Mira habang kami naglalakad sa landas na tila walang katapusan. Parang may lihim na gustong ipahayag sa atin, pero paano natin ito mauunawaan? Sagot ko,
Habang ang aming mga hakbang ay nagiging mas mabilis, tila sa likod ng bawat puno ay may nakatagong sagot. Ang panawagan ng bulalakaw ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Isang tunog na hindi ko pa naririnig. Isang tunog na hindi maaari ng pandinig kundi ng kaluluwa. Parang kami hinahatak papalapit sa isang lugar kung saan ang liwanag ay hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman sa kaibuturan. Sa aming paglalakad, biglang nagliwanag ang paligid. Isang bulalakaw ang bumagsak hindi kalayuan sa amin. Ang lupa'y umuga, ngunit ang liwanag na dulot nito'y hindi nakasisilaw, kundi maginhawa sa pakiramdam. Narito na siya, bulong ni Mira, ang kanyang mga matay nagtataglay ng pagkamangha, na parang ang bulalakaw ay hindi lamang pisikal na bagay, kundi isang nilalang na may sariling kamalayan. Kami lumapit, ang bawat hakbang ay parang may kasamang musika mula sa kalangitan, at sa gitna ng liwanag ay nakita namin ang isang hugis na hindi ko maipaliwanag. Parang ito'y isang simbolo, isang pahiwatig mula sa pinagmulan ng lahat ng kwento. Ang simbolo, bulong ko kay Mira habang kami nakatingin sa hugis na nagsisimulang mabuo sa harap namin. Isang tanda na dapat nating tuklasin, sagot ni Mira. Ang kanyang mga matay kumikislap kasabay ng liwanag. Ngunit sa paglapit namin, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang kilabot. Parang ang simbolo ay hindi lamang tanda kundi isang pintuan. Isang pintuan patungo sa ibang mundo. Sa isang dimensyon kung saan ang oras ay nakatigil at ang mga kwento ay walang hanggan. Nakakatakot pero nakakapukaw sa Bakit? Sabi ni Mira habang ang kanyang kamay ay iniunat patungo sa hugis. At nang siya'y lumapit, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay naging madilim. Ang liwanag ng bulalakaw ay biglang nawala. At kami napalibutan ng isang kakaibang enerhiya. Ang tunog ay tumigil at ang katahimikan ay bumalot sa amin. Mira, ano ang nangyayari? Tanong ko habang kami nasa gitna ng kawalan. Sinasabi nila na kapag ang dalawang bituin ay nagtagpo, may mangyayaring hindi inaasahan. Sagot ni Mira, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pag-asa. Bigla kaming nakaramdam ng presensya sa likuran namin. Hindi ito nakakatakot, ngunit ito'y puno ng hiwaga. Sa paglingon namin, may isang nilalang na tumatak sa aming isipan. Isang nilalang na parang mula sa pinakaubod ng kalangitan. Ang bituin, bulong ni Mira, ang kanyang mga mata, ay nakatuon sa nilalang na tila may daladalang mensahe. Ang nilalang ay nagsimulang magsalita. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi namin marinig. Ito'y naipapahayag sa pamamagitan ng mga damdamin, sa pamamagitan ng mga alaala. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng mga nananaginip, para sa lahat ng mga naglalakbay sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. May misyon kayo, sabi ng nilalang. Ang kanyang presensya ay nagiiwan ng marka sa aming mga kaluluwa. May mga kwento kayong dapat tuklasin. May mga lihim na dapat buksan. At sa kanyang huling salita, biglang bumalik ang liwanag. Ngunit kami nasa ibang lugar na. Isang lugar na puno ng bituin, puno ng bulalakaw na tila nag-anyaya sa amin na maglakbay sa kalangitan. Kami nagkatinginan ni Mira, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng bawat bituin, sa likod ng bawat bulalakaw, alam namin na may lihim na dapat tuklasin. May kwento na dapat ipahayag. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ngunit sa likod ng mga bituin, sa likod ng liwanag, isang bagong kabanata ang naghihintay. Kami handa na. Ngunit ang katanungan ay, handa na ba ang mundo sa aming kwento? Sa gabing iyon, habang ang hangin ay marahang umiihip mula sa silangan, kaming magpinsang si Althea at si Luna ay naglalakad sa makipot na daan.
patungo sa lumang puno ng balete. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap-kislap na parang mga mata ng mga nilalang na nagmamasid sa amin mula sa itaas. Pareho kaming kinakabahan, ngunit hindi namin maikakaila ang hatak ng misteryo na bumabalot sa amin. Nagsimula ang lahat ng sabay kaming nanaginip ng isang bituin, isang bulalakaw, na tila may mensahe na gustong iparating. Hindi ito pangkaraniwang bituin. Ito ay bumagsak sa lupa sa panaginip namin. At sa bawat pagbangga nito, ay bumabalot ang liwanag na hindi masusukat. Sa panaginip, kami ay naglalakad sa isang madilim na kagubatan, at sa gitna ng kagubatan ay naroon ang bulalakaw, tila kami ay tinatawag nito. Nagising kami noong umagang iyon na may parehong pakiramdam ng pagtawag. Isang tawag na hindi namin maipaliwanag. Kaya't sa gabing ito, nagpasya kaming sundan ng tawag. Ang tawag ng bulalakaw na patungo sa lumang puno ng balete. Habang papalapit kami sa puno, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa paligid. Si Luna, na mas matapang sa aming dalawa, ang unang nagsalita. Nararamdaman mo ba ito, Althea? Para bang may mga mata na nakamasid sa atin. Tumango ako, kahit na ang aking puso ay mabilis ang pagkalabog sa kaba. Oo, Luna, parang may mga espiritu. Nang makarating kami sa puno, napansin namin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa likod nito. Ang liwanag ay tila sumasayaw, at habang kami ay naglalapit, ang liwanag na iyon ay tila naging pamilyar. Ito ang bulalakaw sa aming panaginip. Nang kami ay nasa harapan na ng puno, biglang lumitaw ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila mga bituin. Nagulat kami sa kanyang biglang pagdating, ngunit hindi kami makagalaw sa kinatatayuan namin. Mga batang babae, wika ng matandang babae, kayo ay tinawag ng mga bituin upang isakatuparan ang isang misyon. Misyon? Tanong ni Luna. Anong klaseng misyon? Ngumiti ang matandang babae, ngunit ang kanyang ngiti ay may bahid ng misteryo. Kayo ay mga tagapangalaga ng kapayapaan ng kalawakan. Ang bulalakaw na inyong nakita ay hindi pangkaraniwang bituin. Ito ay isang mensahe mula sa kabila. Nagtinginan kami ni Luna, hindi makapaniwala sa aming naririnig. Bakit kami? Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang bigat ng kanyang mga salita. Sa loob ng puno, sabi ng matanda, sabay turo sa baleti, ay naroon ang daan patungo sa ibang dimensyon. Ang bulalakaw ay isang susi, isang pintuan, at kayo ang makakabukas nito. Kahit na natatakot, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang na bumalot sa akin. Alam ko na ang gabing ito ay magiging simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Inilabas ni Luna ang kanyang kamay at magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng balete. Sa loob ay naroon ang isang maliit na altar, punong-puno ng mga kumikinang na bato na tila mga bituin. Sa gitna nito ay ang bulalakaw, nakalutang sa hangin. Althea, Luna, sabi ng matandang babae, hawakan ninyo ang bulalakaw. Ito ang magdadala sa inyo sa inyong misyon. Tumango kami at sabay naming hinawakan ang bulalakaw. Biglang lumitaw ang isang liwanag na napakatingkad at ang paligid namin ay nagbago. Kami ay nasa isang lugar na puno ng mga bituin, mga planeta, mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng kagandahan ng kalawakan, naramdaman ko ang isang banta. Sa likod ng mga planeta, sa likod ng mga bituin, ay naroon ang isang malaking anino, isang nilalang na tila nagmamasid sa amin. Hindi ko maipaliwanag kung ano ito, ngunit alam ko na ito ay bahagi ng misyon na kailangan naming harapin. Biglang naglaho ang liwanag at kami ay bumalik sa harapan ng puno ng baleti. Pero hindi na kami nag-iisa. Sa di kalayuan, naroon ang anino,
isang nilalang na hindi namin inaasahan. Nagtapos ang gabi sa isang tanong na bumabagbag sa aming isipan. Ano ang tunay na layunin ng bulalakaw? At anong panganib ang dala ng nilalang na nagmamasid sa amin? Ang sagot ay hindi pa namin alam, ngunit ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, naririnig ko ang marahan na pag-ugong ng mga puno sa paligid. Ang mga dahon ay tila mga bulong na nagsasabi ng lihim na awit ng kagubatan. Katabi ko si Althea, ang pinsan ko, na nakatingin sa langit na puno ng bituin, pareho kaming may pananabik sa aming mga mata. Napakaliwanag ng buwan, ngunit ang bituin na aming napanaginipan ay hindi pa rin lumilitaw. Luna, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay parang musika na umaagos sa hangin. Parang may kakaibang enerhiya ang gabi ngayon. Parang may hinihintay tayo. Tumango ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Simula nang magising kami mula sa parehong panaginip, alam namin na may layunin ang aming paglalakbay. Ang bituin sa panaginip ay tila may mensaheng nais iparating. Ngunit ano nga ba ito? Habang naglalakad kami sa kakahuyan, nagsimulang bumugso ang hangin na para bang sinasama kami sa isang panibagong daigdig. Ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa mga anino, nagiging mistulang mga hugis na nagkukuwento sa amin, tila may mga mata na nakamasid, mga mata na nagmamasid sa bawat galaw namin. Luna, tingnan mo, sabi ni Althea, sabay turo sa isang bahagi ng kalangitan. Mula sa kawalan, isang bulalakaw ang mabilis na dumaan. Napakaliwanag nito at ramdam ko ang pag-init ng aking katawan sa kanyang presensya. Parang iyon ang bituin sa panaginip natin. Sigaw ko, ang puso ko ay tumatalon sa kaba at kasabikan. Althea, kailangan natin sundan ang liwanag nito. Parang sinasabi nito na ito ang daan. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sinundan namin ang daan na tinahak ng bulalakaw. Ang liwanag nito ay nag-iwan ng bakas sa aming mga mata. Habang tumatakbo kami, pakiramdam ko ay mas nagiging malapit kami sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang puwersa na sumasaklaw sa amin, na para bang kami ay bahagi ng mas malaking plano. Sa wakas, narating namin ang isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Napapalibutan ito ng mga puno na tila nakamasid sa amin. Ang mga sanga nito ay parang mga daliri na nag-aanyaya. Sa gitna ng clearing, isang bato ang nakatayo, napapalibutan ng lumot at mga bulaklak na parang matagal nang nag-aantay. Althea, tingnan mo ang bato na iyon, parang may ukit, sabi ko. Lumalapit ako upang tingnan ito ng mas malapit. Habang nilalapitan namin ang bato, napansin namin ang kakaibang glow mula sa mga ukit nito. Parang mga simbolo na hindi namin maintindihan, ngunit pakiramdam ko ay may kahulugan. Ang mga ito ay tila nagkukwento ng isang alamat, isang kwentong matagal nang nakalimutan. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga simbolo? Tanong ni Althea. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa bato. Ngunit bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, isang kakaibang bagay ang nangyari. Mula sa mga ukit ng bato, isang liwanag ang sumambulat, isang liwanag na pumuno sa buong clearing. Naramdaman ko ang pag-init ng paligid at ang hangin ay bumigat. Parang may presensya na bumaba sa amin. Althea, ano ito? Sigaw ko, ang aking mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Sa gitna ng liwanag, isang hugis ang unti-unting nagpakita. Isang nilalang na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang kanyang anyo ay parang gawa sa mga bituin at liwanag. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapayapaan at takot sa parehong sandali. Magandang gabi, mga anak ng liwanag, sabi ng nilalang. Ang kanyang boses ay parang musika na bumabalot sa amin. Kayo ay tinawag upang magising sa katotohanan. Ang inyong panaginip
ay hindi lamang isang imahe, kundi isang tawag upang hanapin ang inyong landas. Nanginig ang mga tuhod ko sa kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng tawag na ito? Ano ang landas na kailangan naming hanapin? Luna, anong ginagawa natin? Tanong ni Altia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago ko pa man masagot, naramdaman ko ang isang puwersa na humihila sa akin, palapit sa nilalang. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, puno ng mga bituin, puno ng mga lihim. Ang inyong kapalaran ay nakaukit sa mga bituin, sabi ng nilalang. Ang kanyang boses ay bumalot sa akin. Ngunit ang landas ay hindi laging maliwanag. Minsan, ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng dilim. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay unti-unting nawala. Iniwan kami sa gitna ng kagubatan. Ngunit ang mga simbolo sa bato ay naglaho, parang nag-iwan ng mensahe na kailangan naming tuklasin. Luna, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Hindi ko alam, Althea. Sagot ko, tumingala sa langit na puno ng bituin. Ngunit alam kong hindi natin ito pwedeng pabayaan. Kailangan nating hanapin ang sagot. Sa likod ng mga bituin, pakiramdam ko ay may isang bagay na nagtatago. Isang lihim na nag-aantay na matuklasan. Ngunit paano namin haharapin ang dilim na ito? Habang nagbabalik kami sa nayon, ramdam ko ang bigat ng aming bagong misyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Ang mga bituin ay nakamasid at sa kanilang liwanag, kami ay gagabay. Sa kabila ng pagkabahala, naisip kong ang gabing iyon ay magiging isa na namang pagkakataon para sa akin at sa pinsan kong si Amihan upang subukang unawain ang misteryo ng bulalakaw. Sa bawat pag-idlip namin, mas lumalalim ang pagnanasa naming malaman ang kahulugan ng bituin na tila nag-uudyok sa aming mga damdamin. Sa tuwing nag-uusap kami, palaging bumabalik kami sa isang tanong. Ano nga ba ang nais ipahayag ng kalangitan sa dalawang batang babae na gaya namin? Isang malamig na gabi, nagdesisyon kaming maglakad sa tabing ilog na madalas naming puntahan noong kami mga bata pa. Ang ilog na iyon ay palaging puno ng mga alaala ng aming kabataan, ang mga tawanan, ang mga pag-uusap sa ilalim ng mga puno, at ang mga pangakong binitawan sa isa't isa. Ngayon, tila may kakaibang enerhiya sa hangin, isang pakiramdam na hindi namin maipaliwanag, ngunit parehong dama. May pakiramdam akong ngayong gabi, may mangyayari, sabi ni Amihan habang tinitingnan ng mga alon sa ilog na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Oo, parang may bumubulong sa akin mula sa kalangitan. Parang tinatawag tayo ng bulalakaw, sagot ko, sabay tingin sa mga bituin na nagkalat sa kalangitan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti naming nararamdaman ang paglapit ng isang kakaibang presensya. Nagsimula itong maramdaman bilang banayad na hangin na humahaplos sa aming mga pisngi. Ngunit habang tumatagal, parang nagiging mas matindi ang kanyang enerhiya. Sa aming pag-uusap, napansin namin na ang mga bituin sa langit ay nagsisimulang kumislap ng mas maliwanag na tila may mensaheng nais iparating. Bigla, isang bulalakaw ang bumagsak sa kalangitan. Ang liwanag nito ay nagbigay ng kakaibang ningning sa paligid. Sinisinagan ang mga puno at ang ilog ng isang mahiwagang liwanag. Sa sandaling iyon, alam kong ito na ang simula ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Amihan, tingnan mo iyon. Sigaw ko, sabay turo sa bulalakaw, na tila naglalakbay, patungo sa amin. Parang may sinasabi ito sa atin, sagot ni Amihan, ang kanyang mga matay puno ng pagkamangha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bulalakaw ay tila tumigil sa ere at isang liwanag ang bumalot sa amin. Sa loob ng liwanag, nakita namin ang mga imahe ng dalawang batang babae
Natila kami. Naglalakbay sa 100 puno ng mga bituin. Ang daang iyon ay nagdala sa amin sa isang lugar na hindi namin kilala. Ngunit dama namin ang kabutihan at kapayapaan nito. Habang nasa loob kami ng liwanag, nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang pag-unawa sa mga bagay na hindi namin dati nauunawaan. Ang mga pangarap namin, ang mga pangako namin sa isa't isa, at ang misteryo ng bulalakaw. Lahat ng ito ay tila nagkaroon ng kahulugan. Ang bulalakaw ay hindi pala isang babala, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya upang tuklasin ang mas malalim na koneksyon sa pagitan namin ni Amihan at sa mas malawak na universo. Ngunit sa gitna ng pagkamangha, isang tanong ang bumalik sa aking isipan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito? Habang iniisip ko ito, ang liwanag ay unti-unting nawala at kami bumalik sa tabing ilog, ngunit may kakaibang pakiramdam sa aming puso. Anong nangyari? Tanong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Hindi ko rin alam, pero parang may nagbago, sagot ko, habang tinatanaw ang mga bituin. Sa aming paglalakbay pa uwi, may isang bagay na nagbago sa pagitan namin. Ang bulalakaw ay parang isang pintuan, isang daan, patungo sa mas malalim na pag-unawa sa aming koneksyon, hindi lamang bilang magpinsan, kundi bilang dalawang kaluluwa na tinawag ng kalangitan. Pagkarating namin sa bahay, isang huling katanungan ang bumagabag sa akin. Ano ang tunay na kahulugan ng paglalakbay na ito? Habang iniisip ko ito, biglang tumunog ang isang malakas na kulog sa labas, na tila isang pahiwatig ng isang paparating na bagyo. Sa mga oras na iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang misteryo ng bulalakaw ay hindi lamang isang bahagi ng aming nakaraan, kundi ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Ang bagyo ay nagdala sa amin ng panibagong pagsubok at sa aming puso. Alam namin na ang mga bituin ay may higit pang lihim na nais ipahayag. Sa tuwing inaalala ko ang gabing iyon, natutunan kong ang mga bulalakaw ay hindi lamang mga bagay na bumabagsak mula sa langit. Sila ay mga mensahero, mga gabay, patungo sa mas malawak na pag-unawa. At sa bawat bulalakaw na dumadaan, alam kong may bagong kwento na naghihintay na marinig. Sa ilalim ng kumikinang na kalangitan ng San Miguel, kami ni Celine, ang aking pinsan, ay muling nagtipon sa lumang kubo sa gilid ng gubat. Sa bawat hakbang ko patungo sa kubo, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dala pangungusap mula sa mga bituin. Ang gabi ay tila may hawak na mahiwagang kapangyarihan. At sa bawat paghinga ko'y nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib na nag-aabang sa kung anumang misteryo ang ihahatid ng gabing ito. Simula noong nakaraang linggo, kami ni Celine ay nagising sa parehong panaginip. Isang bituin, napakaliwanag, at tila may sariling buhay ang nagpakita sa amin. Sa panaginip, kami nasa isang lugar na hindi namin mawari, parang nasa pagitan ng daigdig at kalawakan. Ang bituin ay tila may tinig, bulong na hindi ko lubos na maunawaan, ngunit ramdam ko ang tawag nito. Isang tawag na hindi ko maaring baliwalain. Nakaupo kami sa loob ng kubo. Ang kandila sa gitna ay naglalabas ng mahinang liwanag na nagbibigay ng kakaibang anino sa paligid. Celine, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng panaginip natin? Tanong ko sa kanya. Pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Minsan, iniisip ko kung may kinalaman ito sa ating mga ninuno. Sagot niya, ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kasamang pag-asa. Baka ito'y isang tawag para tuklasin ang nakaraan. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga alamat na madalas ikwento ng aming mga lola. Mga kwento ng mga bituin na bumababa sa lupa upang magbigay ng mensahe sa mga tao. Sa bawat salaysay, ang bituin ay may kapangyarihang magbago ng tadhana.
Ngunit sa likod ng misteryosong kagandahan nito, laging may babala. Ang mga nakatanggap ng tawag ay hindi na babalik sa dati nilang buhay. Habang pinag-uusapan namin ito, biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Celine, parehong nagtataka kung sino ang maaaring nasa labas sa ganitong oras ng gabi. Bumangon ako at marahang binuksan ang pinto. Bumungad sa amin ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha'y may bakas ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim. Ako si Aling Sita, wika niya. Ang tinig niya'y parang malamig na hangin na dumadaan sa mga puno ng gubat. Ako'y isang tagapangalaga ng mga kwento ng bituin. Narinig ko ang tawag ng inyong mga panaginip. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa kubo o bakit alam niya ang tungkol sa aming panaginip. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagtitiwala sa kanya. Isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. May kailangan kayong malaman, patuloy ni Aling Sita habang iniabot niya sa amin ang isang lumang libro. Ito'y kasaysayan ng mga taong tinawag ng bituin. Ngunit tandaan, ang inyong paglalakbay ay puno ng panganib. Binuksan namin ang libro at ang mga pahina nito'y puno ng mga simbolo at larawan ng mga bituin. Sa gitna ng isang pahina, isang larawan ng dalawang babae ang nakaguhit, hawak ang isang bituin na tila buhay. Parang kami ni Celine ang nasa larawan. Ngunit alam namin na ito'y mula sa matagal ng panahon. Habang tinititigan ko ang larawan, biglang lumakas ang hangin sa labas. At sa isang iglap, nawala si Aling Sita. Parang bulas siyang naglaho at ang pinto ng kubo ay bumagsak na may kasamang alingawngaw ng kanyang huling mga salita. Dahil sa pangyayaring iyon, mas lalong umigting ang aking kuryosidad. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Celine? Tanong ko, ang aking isip ay puno ng mga tanong na nag-aagawan. Ngunit bago pa siya makasagot, bigla naming narinig ang isang tunog mula sa labas. Isang malakas na pagsabog na tila nagmula sa kalawakan. Tumayo kami at tumakbo palabas ng kubo. Ang aming mga matay nakatingin sa langit. Doon, isang bulalakaw, mas maliwanag kaysa sa alinmang bituin, ang bumagsak sa lupa, malapit sa kung saan kami nakatayo. Sa aming pagkagulat, ang bulalakaw ay hindi lamang isang bato mula sa kalawakan. Sa kanyang pagbagsak, iniwan nito ang isang bagay. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang gabing iyon ay nagbukas ng pinto sa hindi pa namin nararanasan. Sa harap ng bulalakaw, isang mahiwagang simbolo ang nagpakita. Tila isang susi patungo sa mga lihim ng bituin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tawag ng bituin. Isang tawag na hindi lamang para sa akin, kundi para sa amin ni Celine. Ngunit ang tanong, kami ba'y handa sa mga susunod na hakbang sa aming paglalakbay? Sa ilalim ng malalim na bughaw ng gabi, kami ni Ariane ay naglakad sa tahimik na daan patungo sa bantayog sa gilid ng aming nayon. Ang hangin ay tila puno ng bulong ng mga sinaunang kwento, kwento ng bulalakaw na nagdulot ng mga pagbabago sa mundo ng mga ninuno. Ang parehong panaginip na aming naranasan ay nagbigay sa amin ng kakaibang damdamin. Isang bituin na naglalakbay sa kalangitan, tila may mensahe na nais iparating sa amin. Sa tingin mo ba, ito na yon? Tanong ni Ariane habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito na nga siguro, sagot ko habang pinipilit kong iwaksi ang kaba sa aking dibdib. Ang bituin sa panaginip. Parang may kahulugan ito na dapat nating tuklasin. Nang marating namin ang bantayog, isang lumang istruktura na gawa sa makikinis na bato, napansin namin ang iba't ibang ukit sa paligid. Ang mga disenyo ay nagkukwento ng mga sinaunang ritual at mga tao na nagsasayaw sa ilalim ng mga bituin. Ang mga ito'y tila nabubuhay sa aming harapan.
na parang sinasabi sa amin na kami bahagi ng mas malawak na kwento. Alam mo, ang lola natin ay laging sinasabi na ang mga bituin ay may sariling wika, wika ni Arian, habang iniabot ang kanyang kamay sa isa sa mga ukit. Kapag natutunan mo kung paano makinig, malalaman mo ang kanilang mga lihim. Tumango ako, naalala ang mga gabi na kami nakikinig sa mga kwento ni Lola habang nakaupo sa veranda. Oo, at siya rin ang nagsabi na ang bulalakaw ay may espesyal na tawag, isang tawag na para lamang sa mga pinili. Habang kami nagmamasid, napansin namin ang isang piraso ng papel na nakatusok sa isa sa mga bitak ng bato. Kinuha ito ni Arian at binasa ng malakas. Mga anak ng bituin, ang inyong paglalakbay ay magsisimula sa ilalim ng liwanag ng bulalakaw. Sundan ang tawag nito at ang inyong kapalaran ay matutuklasan. Natigil kami sa aming mga hakbang. Ang mga salitang iyon ay parang susi na nagbukas sa isang pinto sa aming isipan. Ito ba ang dahilan kung bakit tayo narito? Tanong ni Arian. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Baka nga, sagot ko, habang ang aking puso ay nag-uumpisa ng bumilis ang tibok. Pero paano natin susundan ang tawag ng bulalakaw? Sa biglaang paglitaw ng liwanag mula sa langit, kami napatingala. Isang bulalakaw ang naglalakbay sa kalawakan. Ang buntot nito'y nag-iiwan ng bakas ng liwanag sa kadiliman. Parang may sariling buhay ang bulalakaw, isang nilalang na naglalakbay patungo sa kanyang sariling kapalaran. Habang kami nakatingin, unti-unting bumaba ang liwanag ng bulalakaw patungo sa direksyon ng gubat sa dulong bahagi ng bayan. Ang aming mga puso ay nag-uumpisang mag-init sa kakaibang pagnanasa na sumunod sa tawag nito. Halika, sundan natin ito, sabi ni Arian. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa gubat, pero ang tawag ng bulalakaw ay masyadong makapangyarihan para baliwalain. Naglakad kami patungo sa direksyon nito. Ang mga paa namin ay tila may sariling isip sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga puso. Habang kami lumalapit sa gubat, ang mga puno ay parang nagiging buhay. Di malalimay. Ang kanilang mga dahon ay gumagalaw kasabay ng hangin na tila may sariling wika. Ang liwanag ng bulalakaw ay patuloy na naggagabay sa amin. Isang ilaw na hindi namin mawari kung ito ba'y isang pangarap o katotohanan. Sa tingin mo ba may makikita tayo rito? Tanong ko, habang ang daan ay nag-uumpisang maging mas madilim. Baka may sagot sa mga tanong natin. Sagot ni Arian, habang kami patuloy na naglalakad sa ilalim ng mga puno. At sa wakas, nang kami makarating sa gitna ng gubat, isang tanawin ang bumungad sa amin. Isang lumang altar, puno ng mga ukit ng bituin at mga bulalakaw, na tila nagkukwento ng isang sinaunang ritual. Sa gitna nito, isang kristal na nagliliwanag ng liwanag na kasing tingkad ng bulalakaw. Ang kristal. Bulong ni Arian, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pagkamangha. Habang kami lumalapit sa altar, biglang narinig namin ang bulong ng hangin. Isang tinig, parang mula sa bituin, na nagsimula sa aming isipan. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula na. Sundan ang liwanag at ang inyong kapalaran ay matutuklasan. Nang kami nasa harapan na ng altar, ang kristal ay biglang nagbigay ng liwanag na pumuno sa buong gubat. Kami napatingin sa isa't isa. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at takot. Ano ang ibig sabihin ng tawag ng bulalakaw? Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin? At sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho. Naiwan kaming nakatayo sa kadiliman ng gabi. Ang bulong ng hangin ay tila naglalaman ng mga lihim ng mga bituin. May kailangan tayong gawin, wika ko, habang ang aking isipan ay puno ng tanong. Oo,
Pero paano natin malalaman? Tanong ni Arian. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago kami makapagsalita pa, isang hindi inaasahang tunog ang narinig namin mula sa likuran ng mga puno. Isang tunog na tila nagmumula sa ibang mundo. Ang aming mga puso ay tumigil. Ang aming mga mata ay naghanap sa kadiliman. At doon, sa likod ng mga puno, isang anino ang lumitaw. Isang figura na tila may dala ng mga sagot sa aming mga tanong.